Hello, this is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ako po si Madam P. Let's start your reading. If you want to book a personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Let's start. Messages for the sign of Libra. Messages for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Pagpasensyaan mo na maingay ha, kasi umuulan dito sa amin ngayon habang ginagawa ko tong reading na to. So, yeah. Pagpasensya mo na lang yung ingay. Ang mahalaga yung reading kung marinig mo, no? You do over the Strength card, the Five of Cups. By the way, this is timeless love reading. Pag di ka nakaka-relate, ibigay mo sa iba. Huwag mong kunin yung message. Or kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100%. Please do comment down below. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Five of Cups, Strength card. Okay. Nakakakuha tayo dito ng sadness sa'yo, and it is because with the Strength card, I feel like nagiging mahirap lalo yung connection mo with this person. With the world, pwedeng may distance, may pagka-cut off or pagkakalayo sa inyong dalawa with the lovers ng maybe partner. Pero nakaramdam tayo dito ng best friend or ano tawag dito? Someone na talagang importante sa'yo. The Three of Pentacles is here. Pwedeng somehow nagkaroon ka ng growth dahil dito sa taong to. Pero ngayon kasi may mga desisyon dito na hindi ginawa or naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakalayo or separation sa inyo nitong person na to. Now, ngayon, nagbibigay ito ng kalungkutan sa'yo. You're not happy. You want, yung iba kasi parang gusto mo na parang maging okay or at peace lang lahat. Kaya ikaw na lang yung nagsasuffer, ikaw na lang yung nagpaparaya, ikaw na lang yung bahala na, ano na lang, kumbaga, sige na lang. 'Di ba? Okay. So, medyo nawala na yung ulan. Hinaan ko na lang yung boses ko ng konti. So, you do have the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and you do have the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Emotions, main energy, ayan, ng person na to. Page of Cups. Masyado kasi siyang immature. That's the problem. Diba? And the Lovers is here. The Queen of Swords. I feel like ayan, pareho kayo eh. I feel like pareho kayo nagpaparaya. I mean, hindi na importante para sa inyo ngayon yung mga nararamdaman ninyo sa bawat isang. Importante yung kumbaga realistic, let's be realistic, 'di ba? Ano ba yung choice natin dapat gawin ngayon? Ano ba dapat mangyari sa buhay natin ngayon? And I feel like especially if there's children or child na involved, parang hindi na importante yung emosyon mo, hindi na importante yung emosyon niya, ang importante yung mga bata. So that's your energy. And so, what is the emotions ninyo sa isa't isa? Please tell me, Spirit Guides, Angel Guides. Okay, you do over the Page of Pentacles. Okay, gusto lumabas nito. Sige, Justice card. Nakakita tayo ng marriage na involved sa inyong dalawa ng person na to. And, or sa pinaka-connection ninyo. Page of Pentacles, yeah. Knight of Swords. And you do over the Four of Cups. The Lovers. And the Nine of Wands. I want to get more card. Six of Pentacles, okay. And the Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles. Ayan. So, nakikita natin yung emotions. Dito, yung emotion mo kasi I feel like hindi mo na alam ngayon kung anong gagawin mo if there's an offer na ibibigay or gagawin nito person na to. Pag bumalik, itong person na to, anong gagawin mo? You don't know anymore. Kasi with the Page of Pentacles, I feel like ayaw mo nang maging careless. And pwedeng in the past, masyado kang naging ganon. Naging careless pagdating sa decision mo or what.
nandun yung excitement, you're still excited na magkaroon ng reconnection or reconciliation sa inyong dalawa. But then, nandun yung hindi mo na alam kung anong gagawin. Maybe in the past, you want to accept or okay, sige, pagbalik siya, nandito ako. But now, nandito yung, wait lang, I need to think. Ganon. Nine of Wands and the Lovers, I feel like yung person na to emotionally is, nakita tayo dito ng, I don't know, it feels so greedy energy. Lalo na with the Eight of Wands and the Lovers. I feel like this person, gagawin niya kasi, I mean, hindi lang sa'yo ha. Gagawin niya or sasabihin niya yung mga gusto mong marinig or gusto niyong marinig. I feel like kahit sa ibang tao, ganun siya. Para maging okay sa kanya. I mean, imagine a businessman na kapag nagsa-sales talk, kahit alam nila na sila mismo hindi nila para bilhin yung product na yon because it's too pricey, for example. Ngayon, gagawin niya, of course, ipagmamalaki niya or sasabihin niya yung maganda dun sa product na yon for you to buy. Kasi ang ending niyan, siya yung makikinabang. And I feel like itong taong to, ganun siya. Okay, nandun yung sinisigurado niya yung sarili niya. And kahit sa ibang tao, ganun siya. And sabi ko nga, this person is greedy. Diba? And sa usaping love, ganun din siya. If this person likes a person, pag gusto niya yung isang tao, uutuin niya, sabihin na natin magsisinungaling siya doon sa taong yon because papabor sa kanya or magiging mas okay para sa kanya. Kapag nagsinungaling siya, di ba? Mas magiging okay. Sabi ko nga, may pagka-greedy to person na to. So, in the future, tell me about the future. Tell me about the future. You do have here the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius energy. Yeah, Cancer. Could be also be dealing with Cancer. Hindi ko alam ba't sinabi ko yun. But anyway, I just get the energy of Cancer kasi din. The Hermit, the Eight of Cups, ayan. And dito na si Cancer. Scorpio, Pisces, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, yan. Ten of Wands. Bottom of the deck is a Queen of Cups. Okay. In the near future, I feel like medyo magiging mas madali na sa iyo. Financially, ito maganda. Medyo mas magiging alam mo yon, steady but slowly, still it's moving na may kinalaman sa pera. Like maybe in the past, nandun ka sa process na naghirap ka. For example, ganito, no? Pag tayo ay nagtanim ng halaman, hindi mo mararamdaman agad yung bunga. Nandun yung mahihirapan ka muna, magbubungkal ka ng lupa, trial and error yan eh. Ito bang tinanim ko na ito ay magbubunga or mag-grow or hindi. So, nandun yung trial and error, nandun yung magbubungkal ka ng lupa, magdudumi yung kamay mo, etc. Dadaan ka sa mga ganong proseso. And I feel like pagdating sa finances, especially with the King of Wands, yung iba sa inyo negosyo ang usapin dito. The King of Wands is a businessman. Pwedeng ganon. Nagkaroon ng trial and error. But in the future, I can see steady, slow nga lang, but still, it's steady. Which is good. Diba? And unti-unti mo makikita yung resulta ng mga bagay na pinaghirapan mo. Unti-unti. And I feel like, hindi ka dapat magbase sa isang source of income. Like this is an advice na as much as possible, you try to get another source of income at hindi lang yon. Kung ito ay negosyo, huwag mong ilagay yung investment or yung pera mo sa isang paso lang. Mas maganda ikalat mo. Kumbaga sa pagtatanim, huwag lang yung doon ka lang sa part na yun magtanim. Magtanim ka din doon sa paso na yon, sa isa pang paso. Because yung bunga is, for example, dito may bunga sa paso na ito, you can get there.
And then, pag wala siyang bunga, alangan namang maghintay ka. So, don't wait. You can get dun sa ibang sources, sa ibang paso. You know what I mean? So, lalo na with the King of Wands energy, yun. For those of you who have business, nakita tayo ng steady but surely kind of energy. Which is good. Basta magtanim ka lang na magtanim, and don't wait for the result. And then, huwag kang magtanim sa isang paso lang kasi in the future, nakikita natin, mas magiging masarap yung buhay mo kung yung pagtatanim ay ginawa mo sa mga magkakaibang bagay. Yung iba, investment or what. Ganun talaga sa negosyo. I'm a businesswoman. Honestly, ayan, kaya yung iba nagtataka, kapag ka may mga regarding sa reading, may times na hindi ako nag-accept ng reading or sinasabihan ko yung admins ko, wag ka muna mag-accept kasi medyo marami akong gagawin ngayon. And, yeah, kasi marami po ako negosyo, hindi lang po isa. I have 3, and then plus yung mga, ano tawag dito? Ay, yung pag-create ng videos. Anyway, that's what I'm saying. That's the advice na nakukuha natin dito. And you do over the 8 of Cups and the Hermit. Virgo, Capricorn ka. Virgo, hindi ko alam kung ba't sinasabi ko rin yung Capricorn. There's this Cancer, Scorpio energy. And yeah, for those of you, there could also be Capricorn. Yung person na nakakonect mo in the near future, the Hermit and the 8 of Cups. I feel like there's this pagod dito sa person na to. And the Hermit. Especially related sa home or house. Maraming obligasyon. Yan, daming obligasyon. No time to rest. Here. Pwede may kinalaman sa child or children. Nakakita tayo ng ganon. Kaya siya nagiging pagod. And may mga plano siyang hindi niya maisakatuparan or hindi niya magawa. Because of the things na dapat niya munang asikasuhin or unahin na related sa home. Anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.